Good morning for today's devotion, When Storms Come. Scripture reading, Matthew chapter 14, verse 22 hanggang 33, and our key verse, nasa verse 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Paano ka tumutugon pag ikaw ay umaharap sa mga hamon sa iyong buhay? Dahil ang mga bagyo ay hindi mapipigilan sa ating kalikasan, ito ay makapangyarihan na siyang maaring sumira at magbago sa ating mga lupain o sa mga tahanan. Ganun din sa mga nararanasan nating hamon sa ating buhay, ito ay pwedeng magbago ng ating mga buhay. Kaya pag umuuspong na ang mga difficulties, paano ka tumutugon? Sinasabi mo ba sa Panginoon, Panginoon, ginagawa ko naman ang iyong sinasabi, pero bakit ganito ang nangyayari sa akin? Yung mga ganyang kaisipan, maaring iniisip kasi natin kadalasan na kapag tayo ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, tayo ay exempted na sa mga problema. Pero makikita natin sa Matthew chapter 14, matututunan natin dito na si Jesus ay inutusan niya ang mga disipulo na sumakay na ng bangka at sila ay pumunta na sa kabilang dalampasigan. So habang sila ay sumusunod sa Panginoon, sila ay nakaranas ng mga malalakas na hangin at alon. So makikita natin dito na sila ay binagyo. So ang mga bagyo o problema ay pwede pa rin maranasan mo sa iyong buhay kahit ikaw ay exactly nasa lugar na nais ng Diyos para sa iyo. Sabi nga sa John 16 verse 33 ng Panginoon Jesucristo, These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So, very clear here na sinabi ni Kristo na sa mundong ito, magkakaroon tayo ng mga tribulation or mga paghihirap. Iba ring mga tanong na sinasabi natin minsan sa Panginoon, Panginoon, ano yung nagawa kong mali? Dahil lagi natin tatandaan, ang Diyos, ginagamit niya yung mga pagsubok upang ituwid tayo. Pero hindi naman lahat ng ating sitwasyon ay bunga ng ating mga pagkakamali. Pinapayagan niya lang yung mga trouble sa buhay natin upang tayo ay mag-mature at lumago sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. So ang Diyos, ginagamit niya ang iba't ibang mga bagay upang ikaw ay turuan at palakasin at bigyan ng kakayahan. Dahil nais ng Diyos na ang lahat ng anak niya ay maging malakas at sila ay maging mahalagang lingkod ng Panginoong Jesucristo. Kaya lagi mong tatandaan na walang mangyayari sa buhay mo bilang isang mananampalataya maliban na lamang kung payagan ito ng Diyos. Kaya instead na ang iyong ulo ay iyong iyoko o ibaba sa lupa, sa iyong mga nararanasang struggle sa iyong buhay, ang magandang gagawin mo ay tumingin ka sa Panginoon. Tuminghala ka sa Panginoon. Hanapin mo yung kanyang purpose sa iyong mga challenges. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much sa lahat ng mga storms sa aking buhay. Ginagamit niyo ito, O Diyos, upang ako ay maging mature, lumago sa imahe ni Kristo, upang ako'y maging malakas, upang ako'y turuan at ako ay ituwid. Tulungan mo ako, O Diyos, na hindi tumingin sa ibaba, kundi patuloy na tumingin sa iyo at hanapin ang iyong kalooban sa aking mga pinagdadaan ng bagyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.